Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Sa rare pa rin sa alaala ni Mary Fernandez, ang snapik na anak ni Wesley at asawa ni Andres sa kamay ng dalawang armadong lalaki na pumasok sa kabilang bahay sa Baunsiang, Caloocan City noong October 2016 kasasagan na drug war sa Administrasyon Duterte. Naalala pa ni Mary ang mga huli sinabi na anak matapos ang barring. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salit ng anak ko. Nagigising ako sa madaling araw. Kahit alas 12 ng gabi, babangon ako kasi parang mapuputulan ako ng hininga. Hindi ko kasi kaya. Isa-isa rin ng mga kwento sa paggid ng House Committee on Human Rights at iba pang ina at asawa na mga umano'y biktima ng extrajudicial killings. Kabilang ang namatay ng pulis operation sa Cebu City noong 2018. Gusto ko magustisya ng akong anak. Isa lang sa karsada tao ng akong anak. So my Grabe son, sila pag-abuso. my son was wrapped in blanket Oh. and was thrown out of the house in the street. He was treated like a pig. Babait yung anak ko. There is a motion to invite the former president in the next hearing. Sa panukalan ni Committee Chair Benito Abante Jr., nag-emosyon si Gabriel Patricia Representative Arlene Brosas. Iimbitan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De Rosa na nagsibing PNP chief noon. Sinuguran ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro at walang membro ng komite ng kumontra. Iimbitan din ang resource person si dating Senator Raya de Lima. Ikinatawa ito ng pare at madre na tumutulong sa kaanak na dismayado sa naging usad ng mga kaso. Napakabagal, walang investigasyon, walang sincerity, walang interes. Nakakahiya po sa ating gobyerno na executive at saka yung law enforcer, sila pa nga nangunguna na lumalabag sa batas ng Diyos. I look forward to the time and the day when Duterte and Bato and all other persons that need to be punished or need to answer questions, especially on cases that calls for the defense of life and rights of peoples. Nananako si Abante ay nagpapatuloy sa investigasyon at tiniyak na suporta para sa seguridad ng mga kaanak ng mga biktima. Pero ngayon lang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Kaya siguro po, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay ating pag-usapan. Ano po, sana matagal ng panahon ito. Ngayon po, sasabihin ko sa inyo, itutuloy po natin ito at tatapusin po natin ito. Yun po ang nais kong ipangako sa inyo. Iimbitahin na dumalo sa susunod na padinig ang mga hepe at pulis na maka-assign sa mga lugar kung saan na magkaroon ng kaso ng pagpatay. Ako si John Daniel Sibasya, may panindigan, baitang totoo lamang.